So, kung papasok ka sa isang relasyon, ano ang mas pipiliin mo? Ikaw yung susunod sa gusto ng babae kung paano patakbuhin ang relasyon nyo? O yung ikaw yung masusunod sa relasyon? Mamili ka. Tara, pag-usapan natin yan. Ang pagkakaroon ng haligi o frame ng isang lalaki, ang una mo dapat na matutunan at maintindihan. Kasi yan yung magbibigay sa iyo ng idea kung paano i-enjoy ang buhay mo, lalo na kung papasok ka sa isang relasyon sa babae. 'Di ba? May kasabihan tayo na ang ama ang haligi ng tahanan, kung saan ang pinakasimpleng paliwanag niyan ay siya yung tagapagbigay o provider ng basic needs ng pamilya, bahay, pagkain, proteksyon, edukasyon, pati na rin yung espiritual na paniniwala. Yan kung naniniwala man siya o hindi. Siya din yung nagtuturo ng tamang daan sa mga anak niya para lumaki itong matitino at sibilisado. Binanggit ko yan kasi bilang isang binatang lalaki, dapat naiintindihan mo yung konsepto na bago ka pumasok sa isang relasyon at pagpapamilya, dapat totoong naiintindihan mo ang mga bagay-bagay tungkol sa dynamics ng relasyon ng lalaki at babae. Nasabi ko na ng paulit-ulit ang basic na kailangan ng isang lalaki para magkaroon ng haligi o frame. Di ba yan yung magpayaman ka, magpagwapo ka, maging successful ka, at maging interesting ka. Pero, hindi dyan natatapos ang pagkakaroon ng haligi ng isang lalaki. Diyan papasok yung pagkakaroon mo ng disiplina sa sarili. Dapat may alam kang self-defense para kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Tapos, alam mo dapat yung gusto mong mangyari sa buhay mo at paano ito papatakbuhin para maging masaya at satisfied ka sa buhay mo. May karelasyon ka man o wala. Kung papasok ka man sa isang relasyon sa babae, dapat hindi ka kapalit-palit o irreplaceable ka dapat. Meaning, kung pipiliin ka ng babae, dapat ikaw yung first choice niya. Ikaw din dapat ang pinaka-the best na makukuha niya at nasa iyo lahat ang gusto niya para sa isang lalaki. Maging lalaki na gustong-gusto kang makasama ng babae at maging lalaki na ina-idol ng ibang lalaki. Diyan mo makikita yung frame ng isang lalaki. Siyempre, mangyayari lang yan kung ikaw ay confident, makabuluhan ng buhay mo. Dapat yung babaeng karelasyon mo, alam niya dapat na hindi mo papalagpasin kapag may ginawa siyang mali o yung hindi mo nagustuhan. At dapat alam ng babae na kailangan niyang mag-effort habang karelasyon mo siya. Kasi diyan magiging maayos ang relasyon mo sa kanya kung gagawa siya ng paraan para maging maayos ang inyong relasyon. Kasi ganito yan, kahit na gwapo ka pero pangkaraniwang lang naman yung buhay mo, edi may option pa din yung babae para palitan ka later. 'Di ba? Ba't ka naman mag invest ng pera at panahon sa babaeng hindi ikaw yung pinakagusto niya? Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng haligi ng isang lalaki. So kung ngayon sa tingin mo malayo ka pa sa mga sinasabi ko, dapat ngayon pa lang umpisahan mo ng ayusin ang buhay mo. Alam mo ba, habang tumatanda ang lalaki, mas nagiging attractive sila sa mga babae. Dahil nga may experience na sa buhay, mataas na rin yung tsansa na successful na sila sa buhay at marunong na magdala ng relasyon. Tapos, matured na rin mag-isip at higit sa lahat, financially stable na. Diba? Karaniwan mo nang makikita yan sa mga matatandang successful na negosyante, kahit na mga successful na politiko, sila yung may mga chika babes na may edad 19 to 25. Kasi afford na nila yan at kayang-kaya nilang palitan pag nagsawa sila dito o kung may maling nagawa yung babae. Kayang-kaya nila yon kasi nga madami silang option dahil meron na silang frame o haligi ng isang lalaki. Kaya kung binata ka pa ngayon, mas malaki ang chance mo na matupad ang pangarap ng lahat ng lalaki. Sinasabi ko ito kasi medyo naging late bloomer din ako sa bagay na to. Pero naramdaman ko lang yung kaibahan kumpara nung nasa early 20s and early 30s ako.
mas madaling makahanap ng babae ngayon kumpara nung bata ako. Gaya ngayon, nasa early 40s na ako, single, at wala akong regret sa pagiging single kasi na-enjoy ko yung buhay ko. Kasi nagagawa, nakukuha ko yung gusto ko, nabibili ko yung gusto ko, napupuntahan ko yung gusto ko nang walang kumukontra at nangi-stress sa akin. Kaya nga, wag na wag mong mamadaliin ang pakikipagrelasyon sa babae. Dapat hinay-hinay lang at ine-enjoy mo yung buhay mo bilang isang binata. Siyempre, may balak din naman akong mag-settle down later. Darating din tayo dyan, pero sa tamang panahon. Ang mapapayo ko lang, huwag mong sayangin ang panahon mo sa paghahabol at pambababae. Dapat ginagawa mo lang yan sa mga pastime mo. Kasi palagi lang nandyan yung mga babae. Kahit saan ka pumunta dito sa Pilipinas, madami yan. Hindi sila nauubos. Madami yung mga magaganda at sexing babae. Kaya mas mainam na pinaglalaanan mo dapat ng panahon yung pagiging successful at pagpapayaman mo para magkaroon ka ng madaming option sa buhay, pati na din sa babae. Minsan sa buhay ng mga lalaki, nakakalimutan na nila yung mahalagang bagay na ginagawa nila para sa sarili nila. Gaya nung pinagpapalit nila yung hobby o yung kaligayahan nila dun sa atensyon ng babaeng nagugustuhan nila. Kaya nga, madalas pag nasa relasyon na sila, nagiging sunod-sunudan na lang sila dun sa babaeng karelasyon nila. Yung tipong natatakot na silang palitan ng babae, kaya gagawin nila lahat yung gusto ng babae, imbis na ginagawa nila yung mga bagay na dapat para sa sarili nila at ikakasaya nila. Bilang isang lalaki, mahalaga yung mai-maintain mo yung magandang lifestyle mo kung saan ka nalilibang at nagiging masaya. Kagaya nung kung lumalabas kayo ng tropa mo tuwing weekend o may ginagawa kang bagay para sa sarili mo tuwing weekend, gaya ng mga hobby mo, kung nakasanayan mo nang gawin yan sa buhay mo, dapat kahit nasa relasyon ka sa isang babae, nagagawa mo pa rin yung mga libangan mo sa buhay sa oras na gusto mo at kung anong oras na ayain ka ng mga kaibigan mo. Kung matatandaan nyo, nasabi ko na yan sa unang video ko na ang unang trap sa pakikipagrelasyon sa babae ay kapag naisip mo na liligaya ka lang kapag nakuha mo yung babae. Ang hindi mo alam, ikaw na yung papaikutin niya sa kamay niya. At siya na din yung masusunod sa mga desisyon at bagay-bagay na gusto niyang mangyari sa relasyon nyo. Madalas kasing nangyayari yan kasi dahil sa mentality ng lalaki na scarcity, inaakala na nila yung babaeng karelasyonan nila ngayon, yun na yung forever. Ang hindi nila alam, isa lang yan sa love of your life. Kasi madami ka pang makikilala na mas better sa karelasyon mo ngayon. Ibang usapan yan kung kasal ka na, wala ka ng choice dahil walang divorce dito sa Pilipinas. Tandaan mo yan. Kung papasok ka sa isang relasyon sa babae, dapat alam mo ang sagot dito sa mga tanong na to. Unang tanong, willing ka bang baguhin o tuluyan ng alisin sa buhay mo yung mga bagay-bagay na nakakapagpaligaya sa iyo kapag ayaw ng babaeng karelasyon mo na ginagawa mo yon? Pangalawa, mas prepare mo bang isakripisyo ang sarili mong kaligayahan sa buhay para mahalin ka lang ng babae? Pangatlo, mas gusto mo bang maging tagasunod ka lang o ikaw yung masusunod sa relasyon? Pangapat, so kung magko-compromise ka, sa tingin mo hanggang kailan mo kayang gawin yun? Tandaan mo, napakahalaga ng pagkakaroon ng haligi ng isang lalaki. Kasi sa tunay na buhay, wala kang option o choice kung mahirap ka. Kaya ang ending mo, magiging sad boy ka palagi. Sure ako dyan. Makikita mo naman yung mga sad boy na yan na nagre-reklamo dun sa palabas ni Senator Tulfo. Okay, sabihin na natin may pera ka at kakayahan na. Pero pangit at boring naman yung buhay mo. Magiging sad boy ka pa din. Kasi ang pagkakaroon ng haligi ng isang lalaki hindi natatapos sa pagkakaroon ng pera o pagyaman. Dapat ginagamitan mo ito ng utak at diskarte para makuha mo yung lahat ng gusto mong makuha sa buhay bilang isang lalaki. Sa tingin mo, yung mga successful na negosyante, politiko, bakit parang ang ligaya ng buhay nila?
Yung parang relax lang sila at kalmado, mahinahon pag nakikita mo. Kasi nakukuha na nila yung gusto nila. Sila yung nasusunod kung paano nila papatakbuhin ang buhay at pamilya nila o kung may karelasyon man sila kasi sila yung lalaking may haligi. Normal na makikita mo yan sa mga sikat na negosyante, politiko o kahit celebrity ng mga Pilipino. Successful at maligaya sila sa buhay kasi may haligi o frame sila ng isang lalaki. Sila kasi yung mga lalaking hindi papasok sa mundo ng babae, kundi babae dapat yung pumapasok sa mundo nila para sila yung masusunod sa gusto nilang mangyari at desisyon tungkol dun sa pakikipagrelasyon nila. Yan ay yung pinakasimpleng paliwanag ko tungkol sa haligi ng isang lalaki na gusto kong i-deliver sa video na to para maintindihan nyo. Apply natin sa real world. So, sabihin na nating pangkaraniwang kang lalaki. Hindi mahirap, hindi mayaman, yung tamang kayang-kaya mong buhayin yung sarili mo. At kung may balak kang magpamilya, syempre dapat kaya mo ding buhayin yung asawa mo at yung magiging anak nyo. Hindi ka dapat kukuha ng babaeng makakatulong o makakaagapay mo sa buhay para kumita ng pera. Dahil yan yung pinakaunang dahilan kung bakit magiging toxic ang bubuuin yung pamilya. Ang babaeng nagtatrabaho, kahit anumang trabaho yan, may stress sila araw-araw. Lalo na kung tumataas pa yung karir nila dun sa trabaho nila. Kunti na lang yung time niya para sa sarili niya, para sa'yo, at sa magiging anak nyo in the future. Ang sikat na common term nga sa mga working girls ay part-time GF or wife pero full-time employee. At pag dalawa yung provider sa pamilya, sa tingin mo ba magiging maganda at masaya ang pamilya mo? Gagaan talaga yung financial needs nyo. Pero yung stress ng babae araw-araw, hindi yan nawawala. Naiipon yan, tandaan mo, okay? Sa tingin mo, bakit mas madalas kapag professional o may karirang babae? Mas madalas sila yung nakikipaghiwalay o yung dumarating na yung time na hindi na sila masaya o satisfied dun sa boyfriend o asawa nila. At pag mas mataas ang sweldo o kinikita ng babae, sino din ang sa tingin mo ang masusunod sa relasyon? Just imagine your life kung magpapamilya ka tapos yung sweldo mo ay kulang. Ano sa tingin mo ang buhay na ipapamukha mo dun sa babae? Parang taste-taste muna babe. Balang araw makakaraos din tayo. Paano kung may anak kayo? Di lalong mas magiging mabigat yung gastusin niyo sa bahay. 'Di ba? Hindi ko naman sinabing iwasan mo yung mga working girls. Ang pino-point out ko lang ay dapat kung may balak kang magpamilya, make sure na kaya mong mag-provide financially. Yung hindi na kailangan magtrabaho ng babae at hindi ka nabubuhay lang sa kinsenas katapusan na sweldo, yung tipong pag walang sahod, nga ka lang. Hindi ako nagtuturo kung paano magpayaman, pero ang gusto ko lang ipaunawa yung aspeto ng kahalagahan ng financial stability ng isang lalaki. Napakahalaga nito kung gusto mong pumasok sa isang serious relationship at pagpapamilya. Gaya ng sinabi ko kanina, wala kang option o choice kung mahirap ka. Siyempre, ang option mo lang kumuha lang din ng babaeng basta-basta yung parang makakaagapay mo lang sa hirap at pagtitiis ng kahirapan sa buhay. Pero kung may haligi ka lang ng isang lalaki, hindi ka papasok sa isang relasyon at buhay pagpapamilya kung hindi ka handa. Kung papasok ka sa isang seryosong relasyon na pwedeng mauwi sa pagpapakasal, dapat sa una pa lang, kaya mo nang bigyan yung magiging asawa mo ng maayos at komportabling buhay. Yung tipong hindi niya na kailangan mag-worry financially para maging masaya ang buhay pagpapamilya nyo. 'Di ba? Maliban dyan, dapat alam mo na yung gusto mong gawin at mangyari kung paano mo papatakbuhin ang buhay mo. Huwag mong idedepende yung personal na kasiyahan mo sa babae. Mas dapat na pinagtutuunan mo ng panahon ay yung diskarte sa pagpapayaman at pagiging successful para makuha mo lahat ng gusto mo. Mapabagay man yan o social connection o babae. Sa pang bagay,
wag mong sasayangin ang oras mo dun sa panonood ng mga YouTube videos tungkol sa mga sekreto, tips para maakit, mabaliw, magustuhan at habulin ng babae. Dahil sa totoo lang, lahat ng yan, chismis lang yan. Magiging sad boy ka pa rin kung wala kang haligi ng isang lalaki. Tandaan mo yan. Okay? Dapat mag-focus ka sa sarili mo at pagpapaganda ng buhay mo. Yan kasi yung totoong kailangan mo para maging masaya ka sa buhay at makuha mo yung mga gusto mo hanggang sa tumanda ka. Alright? Kung may naging value sa'yo ang video na to, please like and subscribe. At kung kontra o may iba kang offer ng solusyon, just comment down below and baka mo pag-usapan natin yan sa mga next video ko. Muli, ang buhay ng tao ay baluktot, bilog at maiksi. Nasa atin ang daan para ito'y dumiretso, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga karepa pits, mga katolits. Peace!